Padilim na sa labas at papalapit na ang malamig na gabi. Mia, bakit nagmamadali ka na naman? Tanong ni Martin, napansin ang asawa niyang kumakain ng alanganin at panayang tingin sa relo. Yung kaibigan kong si Julia nagpapatulong. Naalala mo, sinabi ko sa iyo magkasama kaming lumaki sa ampunan? Sagot ni Mia, tumingin sa asawa ng may pakiusap. Humingi siya ng tulong sa gawaing bahay. Hindi ko siya matanggihan. Mia, alipin ka ba niya? Hindi ko maintindihan. Sagot ni Martin na halatang naiinis. Mahal, sandali lang ako, babalik din ako agad. Sabi ni Mia bago tumakbo palabas ng bahay. Ilang sandali, naalala ni Martin ang matinding pagtutol ng kanyang mga magulang sa kanyang pagpapakasal kay Mia, isang ulila mula sa ampunan. Anak siya ng isang general at matagal nang pinangarap ng kanyang mga magulang na magkaroon siya ng karera sa diplomasya. Kasabay nito, nais nilang mapangasawa ni Martin si Cassandra, ang anak ng isang kilalang negosyante sa kanilang bayan. Bago pa man nakilala si Mia, hindi naman tutol si Martin na pakasalan si Cassandra para sa kapakanan ng negosyo, tulad ng gusto ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng mga plano ng kanyang pamilya, mas pinili ng lalaki na tahakin ang landas ng negosyo, kaysa ang buhay diplomasya na itinakda para sa kanya. Si Mr. Lorenzo, ang ama ni Cassandra, ang naghimo kay Martin na ituloy ang plano ng kanilang pamilya. Sa kanyang matalas na isipan, kahanga-hangang memorya at dekalibreng edukasyon sa ibang bansa, nakita ni Mr. Lorenzo ang malaking potensyal ng binata bilang kanyang magiging manugang. Kinuha niya ang responsibilidad na sanayin si Martin sa praktikal na aspeto ng negosyo. Itinuro ang mga pangunahing kaalaman, pati na ang mga hamon at bitag na maaaring kaharapin. Hindi lamang nagturo si Mr. Lorenzo, nag-invest din siya ng sariling pera sa isang bagong proyekto kasama si Martin. Sa tulong ng kanilang pinagsamang pagsisikap, unti-unting lumago ang negosyo. Isa-isang nagbukas ang mga shopping center at patuloy na tumaas ang kita na napupunta sa kanilang mga bulsa bilang matagumpay ng mga negosyante. Sa wakas, magiging magkamag-anak na tayo, hindi lang sa negosyo kundi pati sa dugo. Madalas sabihin ni Mr. Lorenzo habang ngumiti ng buong kasiyahan. Para sa kanya, si Martin ang perpektong asawa para sa kanyang pinalaking prinsesa. Subalit wala namang pagmamahalan sa pagitan ng dalawang kabataan. Ayos lang yan, anak. Ang pag-ibig ay imbento lang ng mga talunan na niloloko ang mga sarili nila. Si Martin ang tamang kapareha para sa'yo. At tungkol sa pag-ibig, pareho kayong bata, maganda at puno ng passion. Ano man ang hindi maayos, kailangan tiisin. Gayunpaman, hindi natupad ang mga hula ni Mr. Lorenzo. Nagbago ang lahat nang makilala ni Martin ang isang probinsyanang babae na nagngangalang Mia sa isang sinihan. Si Mia ay nagtatrabaho sa isang pabrika at nangungupahan lamang ng maliit na kwarto sa isang pampublikong apartment. Sa unang pagkikita pa lang, biglang sumiklab ang pag-ibig sa puso ni Martin. Ano nga ba ang mayroon kay Mia na labis na umakit sa binata? Marahil, ito ay ang kanyang kabaitan, katapatan, kahinahunan, pagiging simple at malambing. Mga katangiang ganap na wala kay Cassandra. Sa loob lamang ng 1 linggo ng pagkikita, si Martin na parang isang binatilyong umiibig, ay napagtantong hindi niya kayang mabuhay nang wala si Mia. Ang damdamin ay kapwa nilang naramdaman. Si Mia naman ay kumbinsidong natagpuan na niya ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Tulad ng mga tauhan sa mga nobelang pag-ibig na paborito niyang basahin. At ngayon ay nangyari ito sa tunay na buhay. Matapos ang ilang pagkikita, nag-propose agad si Martin kay Mia nang hindi sinasabi sa kanyang mga magulang. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang nangyari, labis silang nabigla at hindi makapaniwala. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ipagpapalit mo si Cassandra para sa ulilang yon na walang pamilya? Ano ang mukhang ihaharap natin kay Mr. Lorenzo? Ang dami niyang ininvest para sa'yo. Ang pagpapakasal sa pobreng yun ay isang sakuna. Hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa normal mong buhay. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang mga magulang, hindi binawi ni Martin ang kanyang desisyon na pakasalan si Mia. Ang pagmamahal niya sa dalaga ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa anumang pananakot o galit mula sa kanyang mga magulang. Pinakalma naman ni Mr. Lorenzo ang mga magulang ni Martin. Sige na, huwag kayong mag-alala ng sobra. Magpapakasalang yan tapos maghihiwalay rin. Sigurado ako. Sa kabila ng kanyang mapanatag na pananalita, nanatili siyang determinado sa pangarap na muling pagsamahin si Martin at ang kanyang anak na si Cassandra. Gagawin niya ang lahat upang mangyari yon. Sa araw ng kasal ni Mia at Martin, walang bisita na dumalo.
Ang mga magulang ni Martin ay halos hindi tumawid sa pintuan ng tanggapan ng civil registry. Hindi sila nagtagal doon ng higit sa 10 minuto. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng hadlang, nanatiling masaya ang bagong kasal. Nagrenta si Martin ng isang maluwag na apartment sa isang bagong gusali. At ang buhay nila ni Mia ay dumaloy ng tahimik at masaya tulad ng isang buong pamilya. Nagsimula na rin silang mag-isip tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ngunit ang tahimik na buhay na ito ay biglang naputol nang tumunog ang telepono. Mia, hello! Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Erwin, ang kapatid mo. 3 araw na akong nakalabas ng kulungan. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Nagulat si Mia at natakot. Alam niyang hindi tanggap ng pamilya ni Martin ang kanyang pinagmulan. Kaya't natatakot siyang ibunyag ang buong katotohanan sa kanyang pamilya. Ang tanging sinabi na lang niya ay tungkol sa kanyang paglaki sa ampunan. Itinagong mabuti ni Mia ang mga madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, tulad ng pagkabilanggo ng kanyang ina dahil sa malubhang pananakit sa kanyang amain at ang pagkamatay nito sa loob ng kulungan. Hindi rin niya binanggit na ang kanyang kapatid na si Erwin ay nakulong din dahil sa pagnanakaw. Alam niyang kung malaman ng pamilya ni Martin ang lahat ng ito, tiyak na hindi siya papayagan na magpakasal kay Martin at magbunga ng kanilang kaligayahan. Mia, bakit tahimik ka? Siguro hindi ka masaya. Narinig ko nga nagpakasal ka sa isang milyonaryo. Malamang marami kang pera. Pwede ba akong humiram ng kaunti? Kailangan ko lang ng pansamantalang matutuloy yan. Maghahanap ako ng paraan at ibabalik ko rin agad ang pera. Hindi nagawa ni Mia na tanggihan ang kanyang kapatid. Pag-iisipan ko kung paano kita matutulungan. Sabi niya na may mahinang boses. Mula nang ikasal sila ni Martin, iniwan na niya ang trabaho sa pabrika, alinsunod sa kahilingan ng kanyang asawa. Sa halip na magkaroon ng sariling sweldo, tuwing kailangan niya ng pera ay binibigyan siya ni Martin sa pamamagitan ng personal card. Sa nakalipas na mahigit 1 buwan, ginagamit ni Mia ang perang ito upang suportahan ang kanyang kapatid na patuloy na nagpapasaway. Nagrenta siya ng isang maliit na apartment sa isang lumang gusali para sa kanya. Anong problema, Mia? Bakit hindi ka bumibili ng mga bagong damit para sa sarili mo? Tanong ni Martin, napansin na hindi na ina-update ng kanyang asawa ang kanyang wardrobe. Bakit kailangan gumastos agad-agad? Marami pa naman akong maayos na damit. Sagot ni Mia, pilit na iwas sa usapan, samantala napangiti si Martin. Tama ka, maganda ka naman sa kahit anong suot mo. Gayunpaman, may isang bagay na lubos na ikinababahala ni Martin. Ang madalas na pag-alis ni Mia ng bahay, lalo na nitong nakaraang buwan. At ngayong araw, may dahilan na naman ang kanyang asawa para umalis. Sinabi niyang humingi ng tulong ang kaibigan niyang si Julia. Alam ni Martin na si Mia ay isang mabait at mahabaging tao na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit hindi niya inakala na magpapakahirap ito para sa iba tulad ng ginagawa niya ngayon. Sa katunayan, muli na namang nagpunta si Mia upang tulungan ang kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, binilhan niya ito ng mga groceries. Alam niyang kung pera ang ibibigay niya kay Erwin, tiyak na mauwi lamang yon sa alak. Sa kabila ng kanyang kabutihan, mabigat ang loob ni Mia. Alam niyang hindi aprobado ng kanyang asawa ang madalas niyang pag-alis at natatakot siyang baka tuluyang mawala si Martin sa kanya. Pilit niyang itinataboy ang mga negatibong iniisip, ngunit paulit-ulit itong bumabalik, mas malakas kaysa dati. Sa huli, nangako si Mia sa sarili na kinabukasan, sasabihin niya sa kanyang asawa ang totoo tungkol sa kanyang mga kakaibang pag-alis. Hindi alam ni Mia na ang pamilya ni Cassandra ay hindi kailanman natanggap ang desisyon ni Martin na magpakasal at manirahan kasama siya. Sa katunayan, si Mr. Lorenzo ay may iniisip na tusong plano laban kay Mia. Gusto niyang siraan ang reputasyon nito sa pamamagitan ng pagpaparatang ng pagtataksil upang tuluyang maudyukan si Martin na hiwalayan siya. Samantala, aksidenteng nakita ng driver ni Mr. Lorenzo na si Alan si Mia sa kalye, kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Sa kanyang paghahanda, kumuha si Alan ng ilang litrato at agad na iniulat ang nakita sa kanyang amo. Magaling, Alan, napakahusay mo, nararapat kang bigyan ng bonus. Napakapalad ko, hindi ko na kailangang mag-imbento ng kwento. Ang isda na mismo ang lumangoy papasok sa lambat. Tuwang-tuwang sabi ni Mr. Lorenzo. Alan, bantayan mo ng maigi si Mia. Kung saan siya pumupunta kapag lumalabas siya, baka may binibisita siyang iba. Siyempre, tuwang-tuwa ang driver na kumita ng dagdag na pera, kaya agad siyang pumayag sa utos ni Mr. Lorenzo. Nang gabing iyon, sinundan ni Alan si Mia at isinulat ang address ng apartment na pinuntahan nito.
Kinabukasan, ipinasa niyang impormasyon sa kanyang amo. Salamat! Masayang tugon nito, labis na nalulugod sa natuklasan. Nang sumunod na araw, pagpasok pa lang ni Martin sa opisina, agad siyang hinarap ni Mr. Lorenzo. Tingnan mo kung sino ang pinagugugulan ng oras ng asawa mo. Sabi niya, puno ng panunuya. Sa tingin ko nagkataon lang to, wala nang iba. Kalmadong sagot ni Martin. Huwag mo nang pag-isipan, Martin. Tingnan mo na lang mismo na ito ang address. Sabi ni Mr. Lorenzo habang iniaabot ang isang papel. Wala siyang pagdududa sa katapatan ni Mia, ngunit ang mga binitiwang salita ng dating magiging biyanan ay parang tinik sa kanyang puso. Nagdudulot ng mabigat na pakiramdam na hindi niya maalis sa loob ng ilang araw. Sa wakas, napagpasyahan ni Martin na alamin ang katotohanan. Palihim siyang pumunta sa address na ibinigay ni Mr. Lorenzo nang hindi sinasabi kay Mia ang kanyang plano. Sa parehong araw na yon, nahandang aminin ni Mia sa kanyang asawa ang katotohanan. Hindi naman ito umuwi sa takdang oras mula sa trabaho. Mia, madidelay ako ngayon. Marami akong kailangan tapusin sa trabaho. Sige, mahal. Pupunta rin ako sa mall. Naalala mo ba, sinabi mong kailangan ko ng bagong damit? Kaya maglalakad-lakad ako at maghahanap. Mas lalong nalito si Martin. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Hindi niya kayang paniwalaan ang mga litrato o ang mga salita ni Mr. Lorenzo dahil posibleng peke ang lahat ng ito. Makaraan ng ilang sandali, nagsuot si Martin ng simpleng kasuotan at nagkunwaring isang pizza delivery man. At pagkatapos ay nagtungo sa ibinigay na address. Sino? Tanong ng isang magaspang na tinig mula sa loob. Pizza delivery, pakibuksan po. Sagot ni Martin, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Wala akong in-order. Pakibuksan po para maisulat ko ang pagtanggi ninyo. Napilitang bumukas ang pinto at sa harap niya ay tumambad ang isang binata na gusgusin ng anyo at amoy alak. Biglang pumasok sa silid si Martin. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Sigaw ng lalaki. Hindi pinansin ni Martin ang lalaki. Sa halip, napansin niya ang isang babae na nakatayo malapit sa bintana at humarap ito sa kanya. Mia, paano mo nagawa to? Pinagkatiwalaan kita. Martin, ipapaliwanag ko ang lahat. Please, pakinggan mo ko. Pagmamakaawa ni Mia. Ngunit umiling lamang si Martin, hindi na siya nakinig. Hindi niya maintindihan ang bugso ng emosyon, galit, sakit at kawalan ng pag-asa na halos nagdulot sa kanya ng aksidente habang nagmamaneho. Makalipas ang isang oras, umuwi si Mia at luha ang nagsusumamo sa kanyang asawa, sinasabing si Erwin ay kanyang kapatid. Ngunit nanatiling malamig si Martin. Ang lahat ng salita ni Mia ay tila wala ng kahulugan para sa kanya. Napagpasyahan niyang tapusin ang kanilang pagsasama. Buo ang loob na makipaghiwalay kay Mia ng tuluyan. Bagamat mahal niya ang kanyang asawa, handa siyang patawarin ng lahat maliban sa pagtataksil. Kunin mo na ang maleta mo at umalis ka. I-announce ko na ang ating annulment. Malamig at di pamilyar na sabi ni Martin. Agad na nag-impake si Mia, kinuha ang ilang gamit at dahan-dahang umalis. Sa likod niya, narinig niya ang pagsara ng pinto ng malakas. Hindi sumusunod ang kanyang katawan at parang naging bulak ang kanyang mga binti. Naupo ang dalaga sa isang bangko, niyakap ang kanyang ulo gamit ang mga kamay at tuluyang humagulhol. Isang tawag sa cellphone ang nagpabalik kay Mia sa realidad. Si Martin nagbago na ang isip niya. Bulalas ni Mia, ngunit sa kasamaang palad, hindi pala ito ang kanyang asawa. Ang nasa linya ay ang kaibigan niyang si Julia. Hi Mia, kamusta ka? Masayang bati ng kaibigan. Hindi na kayanan ni Mia ang emosyon at lalo pang humagulhol sa cellphone. Uy, nasa bahay ka ba? Pupuntahan kita. Nandiyan ako sa loob lang ng 10 minuto. Mula pagkabata, palaging si Julia ang takbuhan ni Mia tuwing mayroon siyang malalalim na pinagdaraanan. At sa pagkakataong ito, hindi rin naging iba. Oo, sinira mo ang lahat. At pati ang kapatid mong pasaway na yon nadamay pa. Mia, huwag mong sisihin ang sarili mo. Baka maayos pa ang lahat. Sigurado akong maiintindihan ni Martin na walang pagtataksil na nangyari. Kung wala kang matutuluyan ngayon, pumunta ka muna dito sa akin. Mag-isa lang ako dito. Maliit ang apartment pero komportable. Patuloy ang pagsasalita ni Julia, puno ng likas na optimism habang pilit niyang pinapasigla ang loob ni Mia. Ngunit tumanggi ang kaibigan na tanggapin ang nangyari. Ayaw niyang mawala ng pag-asa, nanatili siyang naghihintay sa kanyang minamahal.
Walang muwang, halos parang bata, naniwala si Mia na babalikan siya ni Martin. Buong puso siyang kumapit sa kathang-isip na kwento ng fairy tale na ginawa niya sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw, isa-isa at unti-unting lumalala ang kalagayang pinansyal ni Mia. Kahit ang maliliit na gastusin ay parang napakalaking pasanin, habang unti-unting nauubos ang natitirang pera na ibinigay sa kanya ni Martin. Julia, kailangan kong maghanap ng trabaho. Sabi ni Mia na pagtanto na ang paghihintay sa nawalang kaligayahan ay hindi magpapabusog sa kanyang sikmura. Oo, tama ka. Hindi tayo tatagal ng ganito. Nagtatrabaho si Julia bilang isang nurse sa isang ospital, ngunit sapat lamang ang kanyang sahod para bayaran ang kanilang apartment at pagkain. Samantala, si Mia ay naglibot sa lungsod sa paghahanap ng trabaho, ngunit paulit-ulit siyang nakakaranas ng pagtanggi. Lalong nadurog ang puso ni Mia nang tanggihan siya ng dati niyang pinagtatrabahuhan sa pabrika. Nang malaman ng HR manager na hindi na siya asawa ng isang milyonaryo, nawala ang interes nila sa kanya. Desperada, naupo si Mia sa isang bangko sa parke, pinagmamasdan ng mga dumadaan habang puno ng luha ang kanyang mga mata. Isang matandang lalaki na may uban at may disente at kagalang-galang na aura ang lumapit sa kanya. Miss, ayos ka lang ba? Tahimik na tumango si Mia at sa kauna-unahang pagkakataon, ipinagtapat sa isang estranghero na kailangan niya ng trabaho. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa aming community. Narinig ko mula sa aming tagapangasiwa na naghahanap sila ng tagalinis. Pumapayag ka ba? Siyempre po. Bilang isang tagalinis, nagsikap si Mia ng walang humpay. Sa loob lamang ng ilang araw, nagkaroon siya ng malalaking palto sa kamay, ngunit hindi niya ito ininda. Ang mahalaga, mayroon siyang sariling peraso ng tinapay at hindi na magiging pabigat kay Julia. Ngunit isang araw, bigla niyang naramdaman ang pagkahilo. Halos hindi niya naituloy ang pagtayo at naupo sa isang bangko. Makalipas ang ilang segundo, nawala rin ang nararamdaman niyang pagkahilo kaya't bumalik siya sa trabaho. Kinagabihan, muling inatake siya ng maikling pagkahilo, ngunit mas malala na ang pakiramdam niya. Be, may hindi tama sa'yo. Baka buntis ka. Hinala ni Julia. Nagulat si Mia sa ideya ng pagiging buntis, ngunit hindi nagtagal ay napatunayan din ang kanyang mga pangamba. Sa pisikal na aspeto, malamang hindi ka na makapagtrabaho. Sabi ni Julia na parang nawala ng sigla. Saan sila kukuha ng pera para sa pangangailangan ng bata? Isang malaking tanong, ngunit pilit niyang hindi ipakita ang lungkot sa kanyang kaibigan. Samantalang si Mia, abala sa mga naiisip, ay may ibang plano. Kailangan kong sabihin kay Martin ang tungkol sa bata. Pag nalaman niya, magiging masaya siya at muling magiging buo kami. Tila nabasa ni Julia ang isipan ng kaibigan. Bakit ikaw lang ang dapat magdala ng pasanin? May ama ang bata at nararapat lang na maging bahagi siya ng buhay ng anak niya. Sang-ayon ako, Julia. Kailangan ko lang makita si Martin at babalikan lahat gaya ng dati. Ngunit hindi sinasagot ni Martin ang kanyang telepono mula nang maghiwalay sila. Kaya nagpa siya si Mia na mag-ipon ng lakas ng loob para pumunta sa bahay ng kanyang biyanan at malaman kung nasaan si Martin. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng ina ni Martin. Ang lakas ng loob mong pumunta dito? Ikaw na hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Niloko mo ang anak ko. Ano pang gusto mo? Nabigla si Mia sa matinding pagsalubong, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob upang magsalita. Kailangan ko pong makausap si Martin. Kailangan kong sabihin sa kanya na magiging ama na siya at magiging lola kayo. Ano? Namula ang mukha ng babae saglit at nanginginig ang boses. Sabihin mo sa lalaki mo na siya ang ama ng bata at siya ang bahala sa'yo. Nagsimulang mag-init ang mga luha sa mga mata ni Mia, ngunit pinilit niyang huwag bumigay. Nagpunta ka rin lang dito, eto na. Sabi ng ina ni Martin sabay abot ng ilang peraso ng dekalidad na papel. Ano ito? Nalilitong tanong ni Mia. Mga annulment papers, hindi mo na kailangan pumunta pa sa korte. At isa pa, may engage na si Martin sa ibang babaeng tunay na karapat-dapat sa kanya. Kaya wag ka nang babalik dito kahit kailan. Hindi na maalala ni Mia kung paano siya nakarating sa bahay ni Julia. Lahat ay tila malabo. Sa araw na yon, parang inilibing niya ang huling pag-asa para sa isang masayang buhay. Ang natira na lang sa kanya ay isang buhay na tila walang kabuluhan. Anong sinasabi mo, Mia? Buhay na walang kabuluhan? Pagpupursige ni Julia upang palakasin ang loob ng kaibigan. Pero paano ang pera? Paano tayo mabubuhay? Tanong ni Mia nag-aalala bilang magiging single mom. May benepisyo para sa mga single parent.
Nagtatrabaho naman ako. Kung kailangan, kukuha ako ng isa pang trabaho. Mabubuhay tayo. Mapapalaki natin ang baby mo nang hindi pa huhuli sa iba. Sagot ni Julia, ginagawa ang lahat upang suportahan ang kaibigan. Sa totoo lang, hindi rin lubos na naniniwala si Julia sa sarili niyang mga salita at nababahala din siya tulad ni Mia. Gayunpaman, ang kanyang suporta ang naging dahilan kung bakit hindi tuluyang nalugmok si Mia sa depresyon. Kahit na paulit-ulit siyang pinapayuhan ni Julia na magpahinga na lamang, patuloy na nagtrabaho si Mia bilang tagalinis. Hanggang halos sa huling bahagi ng kanyang pagbubuntis. Pagsapit ng bisperas ng bagong taon, isinilang ni Mia ang kanyang anak na babae. Pinili nilang pangalanan itong Margaret, isang desisyon na pinagkasunduan ng magkaibigan. Pareho nilang mahal ang sanggol, ngunit sa kabila nito, naging napakahirap para kay Mia ang magtaguyod ng buhay para sa sarili at sa kanyang anak. Isang araw, may kumatok sa pinto at pagbukas nito, tumambad si Erwin sa may pintuan. Patawarin mo ko. Alam kong iniisip mong isa akong halimaw dahil sa akin nawala ang asawa mo. Pero nagbabago ang tao at nagbago ako para sa ikabubuti. Alam kong wala akong kayamanan, pero tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Hindi nagawang tanggihan ni Mia ang alok na Erwin at wala rin siyang ibang pagpipilian. Sa ganitong paraan, lumipas ang 3 taon. Bagamat puno ng hamon ang mga taon na yon, naging masaya rin ang mga ito para kina Julia at Mia. Magkasama nilang pinalaki si Margaret at hinarap ang mga pagsubok sa buhay na magkasama. Madalas din bumisita si Erwin na matagal nang napatawad ni Mia. Isang araw, naglalakad si Erwin sa pedestrian lane papunta sa bahay ni Julia. Bigla niyang narinig ang matinis na tunog ng preno at huminto ang isang sasakyan na ilang sentimetro lang ang layo mula sa kanya. Pasensya na, ayos ka lang ba? Salamat sa Diyos, sa tala ng buhay ko ngayon lang ako hindi nakapansin ng taong tumatawid. Sabi ng isang takot na lalaki habang papalapit kay Erwin. Hindi mo ba ako nakita? Naiwan mo ba ang mga mata mo sa bahay? Sabi niya halatang hindi nasisiyahan. Napansin niya na tila pamilyar sa kanya ang mukha ng driver, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Hayaan mo akong bumawi sa iyo bilang kabayaran sa pinsala. Bigla niyang naalala na ito ang parehong lalaki na nakita niya sa apartment kasama si Mia. Kilala mo si Mia? Sabi ng lalaki habang nakatitig kay Erwin. Siyempre, kilala ko siya. Kapatid niya ako. Hindi mo dapat iniwan si Mia. Sinira mo ang buhay niya nang walang dahilan. Sinira ang buhay niya? Ulit ni Martin na tila naguguluhan. Oo, tama yon. Naalala niya kung paano niya nakilala si Mia, kung paano siya umibig sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang. Nagsimulang bumalik ang mga alaala kay Martin. At kung paano sila naghiwalay dahil sa isang katawa-tawang insidente. Simula noon, pinagsisihan na niya ito. Hindi naging matagumpay ang relasyon niya kay Cassandra. Mas pinili ni Cassandra ang isang pabaya at maluho na pamumuhay, inuubos ang pera ng kanyang ama at asawa. Wala ni katiting na pagmamahal sa kanilang pagsasama at matapos ang 6 na buwan sa kabila ng mga pakiusap ng ama ni Cassandra, tuluyan silang naghiwalay. Takot si Martin na aminin sa kanyang sarili ang katotohanan. Hindi niya kayang kalimutan si Mia. Siya mismo ang nagtaboy kay Mia palayo, ngunit ang pagmamahal ay hindi basta na itataboy mula sa puso. Nanatili itong para kay Mia kahit gaano katagal ang lumipas. Sa loob ng maraming taon, hindi niya nagawang harapin ang kanyang kasalanan at aminin ang pagkakamali niya. May kasalanan siya, ang hindi pakikinig kay Mia, ang hindi pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat. Kasalanan niya ang hindi ito hanapin sa loob ng maraming taon kahit hindi lumipas ang isang araw na hindi niya ito naiisip. Ano ito? Huli na ba ang pagsisisi? Tanong niya sa sarili. Siguro, pero paano kung posible pa rin siyang bumalik? Gagawin ko to, kung hindi ngayon, kailan pa? Parang tinamaan siya ng kuryente sa biglaang pag-unawa. Sabihin mo, saan nakatira si Mia? Kailangan ko talaga siyang makita. Pakiusap ni Martin. Nasaan ka nung sina Mia at Julia ay nanginginig sa gutom? Noong buntis si Mia habang maghapon siyang naglilinis ng bakuran. Oo nga pala, abala ka sa pag-enjoy sa buhay kasama ang milyones mo. Galit na sabi ni Erwin. Natigilan si Martin at agad sumagot. Hindi ko alam. Wala akong alam tungkol doon. Hindi mo alam? Oo, napakagandang dahilan yan. O baka naman hindi mo lang talaga ginustong malaman. Patuloy na panunumbat na Erwin. Pakibigay ng address, kailangan ko lang talagang makita si Mia.
Pakiusap ni Martin, hindi alintana ang masasakit na salita ni Erwin dahil sa labis na emosyon. Nang kumalma si Erwin, mabilis niyang sinulat ang address sa isang peraso ng papel. Mabilis na nagtungo si Martin at umakyat sa apartment ni Julia. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paliwanag na nagmumula sa puso, maikli lang ang sagot ng dalaga. Huwag kang magdrama sa harapan ko. Sinaktan mo si Mia, sinaktan mo siya ng husto. Kaya nasa sa kanya kung papayagan ka pa niyang bumalik sa buhay niya o hindi. At oo nga pala, dapat pabalik na siya mula sa trabaho niya ngayon. Sabi ni Julia na walang bahid ng awa sa boses. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mia. Kitang-kita sa kanyang itsura ang pagod at ang pagbabago ng panahon. Hindi maalis ni Martin ang tingin sa kanya. Ang parehong malalalim at pamilyar na mga mata, ang marurupok na balikat at ang banayad na mga kamay. Lahat ng inihandang salita ni Martin ay biglang naglaho. Ang tanging nagawa niya ay bumulong ng mahina. Patawarin mo ko. Tumingin siya sa mga mata ni Mia at sa sandaling yon, naintindihan niya na hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na mahalaga at bago sa kanilang mga buhay. Bumalik si Mia sa piling ni Martin kasama ang kanilang anak na si Margaret. Ginawa ni Martin ang lahat para bawiin ang mga panahong hindi niya nakasama ang kanyang mag-ina. Samantala, natutunan naman ni Mia na huwag maglihim sa kanyang asawa. Sinabi niya ang lahat kahit na sa pinakamaliit na detalye ng kanyang buhay. Tinanggap nila ang pagkakamali ng isa't isa, nagpatawad at ibinuhos ang pagmamahal sa kanilang pamilya.